Iimbestigahan ng House Committee on Ethics and Privileges si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na inireklamo dahil sa mga munoy disorderly conduct. Ayon kay Committee Vice Chair Raul Angelo Bongalon, inireklamo ni Tagum City Mayor Ray Uy ang patuloy anyang hindi makatwirang pagliban ni Alvarez, pati ang mga anyay libelous na pahayag ni Alvarez laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Binanggit din ni Uy ang mga seditious anyang pahayag ni Alvarez nang manawagan siya sa AFP at PNP na i-withdraw raw ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos hanggang sa bumaba siya sa pwesto. Bibigyan ng komite ng 10 araw si Alvarez para tumugon sa inihaing reklamo. Sabi ni Alvarez, hahayaan niya ang komite na magdesisyon kaugnay nito. Alam mo, grabe, no? Grabe talaga ang ano ngayon, ano? Grabe po ang kamera ngayon, ano? Isipin mo, dating speaker rin si Alvarez. Dati silang sumisip-sip dyan. Lahat yan. Pag speaker ka, sumisip-sip ka talaga eh. Sinisip-sipan lahat yan ng mga congressman. Dahil nakasalalay dyan yung budget mo. Pero ngayon, ano na? Baligtad na. Diba? Siya na ho ang pilit pang patatanggal dahil doon sa sinabi niyang yun. Antindi, no? Yan ho ang ano eh. Sabi ko nga eh. Kakaiba ngayon. Kung dati, ang gumagawa ng ganyan yung presidente, ngayon ang gumagawa yung speaker. Kasi sigurado ako dito, kahit i-deny pa nang i-deny ni Romualdez, may basbas niya to. Di ba ho? Imposible ho eh. Anyone na kumontra sa gobyerno ngayon, niyayari ni Romualdez. Ganun ho eh. Kasi nga po, kung wala itong gobyerno to, hindi naman magiging speaker yan eh. Yung totoo? Wala. Ang tagal na niyang gusto maging speaker, hindi nagiging speaker yan eh. Kung hindi pa naupo yung pinsan niya, hindi magiging speaker yan. Ganyang katindi yan si Romualdez. Wala nang hiya sa sarili yan. So hanggang kaya niyang kumapit doon sa gobyernong maaring magbago ng konstitusyon at gawin siyang prime minister, kahit anong, basta pag kumontra ka, gargar ka. So yun na totoo. Pag kinontra mo itong speaker o kaya itong gobyerno na to na, kasi dahil nga, sabi ko nga sa inyo, bakit naman yung gobyerno? Kasi nga po, yung gobyerno na ito magbabago ng konstitusyon at itong gobyerno na ito ang maaaring gawin siyang prime minister dahil di nga manalo-nalo yan eh. Alam mo, patakboy mo senador, di mananalo yan eh. Una-una, wala naman nagawa yan sa lugar nila. Pangalawa, walang kaamor-amor yan. Pangatlo, wala namang, hindi naman niya alam ang pulso ng taong bayan eh. Mga laki sa layaw yan eh. Yan ang totoo. Kaya wala hong ano yan, wala hong, ano ba yun, walang clout, walang dating. Madatong, marami. Pero dating sa taong bayan, wala. Kaya patakbuhin mo nga ng ano yan, ng senador. Hindi, ilang ba beses tumakbo yan ng senador eh. Kahit sa dami niyang pera, wala, hindi na nanalo. Kaya, ito na yung paraan eh. Yung baguhin yung konstitusyon para siya ay maging prime minister. Isipin mo to saan ka nakakita sa survey, presidential survey, 0.04? Ay, 0.4 siya? Sorry, hindi 0.04, 0.4. Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? Si Eli Pamato nga eh. Baka nag-1 pa yun eh. Siya, hindi nga eh. Isipin nyo na mabuti yun. Bakit ganun?